Si Francis Leo Marcos, na ang tunay na pangalan ay Norman Mangusin, ay unang nakilala sa social media noong kasagsagan ng pandemya. Siya ang nagpasimula ng tinaguriang Mayaman Challenge, kung saan hinihikayat niya ang mga may kakayahan na tumulong sa mga mahihirap. Mabilis siyang sumikat dahil sa kanyang mga video ng pagtulong at sa loob lamang ng ilang buwan, milyon-milyon ang sumuporta sa kanya online. Ngunit kasabay ng kanyang pagsikat ay paglabas din ng mga kontrobersya. Isa sa mga matagal ng tanong ay ang kanyang sinasabing kaugnayan sa pamilyang Marcos. Marami ang nagduda sa kanyang apelyido at mismong mga tagapagsalita ng pamilya Marcos ay nagsabing wala silang kamag-anak na Francis Leo Marcos. O ba ito, fake news yung nagpapanggap na kapatid nyo raw, ito nga Francis Leo Marcos. Marami yan. Maraming ganyan. Kung ano-ano mga sinasabi. At wala, malagay ko. Marami dyan, basta gusto lang magpasikat. Opo. Iba, iba-ibang mga ano. Pero marami yan, mula pa nung bumalik kami nung 91. Anak nyo ba itong si Francis Leo Marcos, yung inaresto ng mga NBI agents? Naku, hindi namin kamag-anak. Nakilala namin dahil nagpakilala, pero nagulat naman ako kasi wala naman kaming kamag-anak na gano'n. Nung tumutulong naman, nung nabalitaan kong tumutulong naman sa bigas, okay naman. Pero nung narinig ko na kung ano-ano rin ang pinagalingan ng pera, natakot naman kami. Mula roon, unti-unting lumabas ang iba't ibang issue na nagdulot ng pagdududa sa kanyang pagkatao. Kamakailan, muli siyang naging laman ng mga balita matapos masangkot sa isang online na alitan laban sa kilalang YouTuber na si Makagago o Mark Jason Warnaculahewa. Si Makagago ay matagal nang kilala sa paggawa ng mga expose at vlog tungkol sa mga influencer at celebrity sa Pilipinas. Sa mga video niya, tinawag niyang pambansang scammer si Francis Leo Marcos at sinabing hindi ito dapat pagkatiwalaan ng publiko. Ayon kay Makagago, matagal na raw niyang pinag-aaralan si Francis Leo Marcos. Naglabas siya ng ilang dokumento at screenshots na umano'y magpapatunay na hindi totoo ang mga sinasabi ni Marcos tungkol sa kanyang pinagmulan at kayamanan. Inakusahan din niya ito ng paggamit sa mga donasyon ng kanyang mga taga-suporta para sa pansariling kapakinabangan. Giit ni Makagago, dapat umanong managot si Marcos sa mga Pilipinong naniwala at nagbigay sa kanya. Hindi naman nanahimik si Francis Leo Marcos. Sa kanyang mga live stream at social media posts, sinagot niya ng direkta si Makagago. Ayon sa kanya, ang mga sinasabi ng YouTuber ay puro kasinungalingan at gawa-gawa lamang upang sumikat at makakuha ng views. Sinabi pa niya na hindi siya kailanman ng loko ng tao at lahat ng kanyang ginagawa ay para sa kapakanan ng mga mahihirap. Dagdag pa niya, hindi ko kailangang patunayan sa mga maninira ang aking kabutihan dahil alam ng Diyos ang totoo. Habang tumatagal, lalo pang umiinit ang palitan ng salita sa pagitan ng dalawa. Si Makagago ay patuloy na naglalabas ng mga bagong video laban kay Francis Leo Marcos, habang si Marcos naman ay gumagamit ng kanyang sariling platform upang ipagtanggol ang sarili. Ang publiko ay nahahati. May mga panig kay Makagago at may mga solidong taga-suporta pa rin si Francis Leo Marcos na naniniwalang pinagtutulungan lamang siya ng mga taong ayaw sa kanyang tagumpay. Ngunit sa likod ng mga sigawan at drama sa social media, may mga seryosong isyung dapat bigyang pansin. May mga lumang kaso si Norman Mangusin o Francis Leo Marcos, kabilang ang estafa, human trafficking at iba pang reklamo na patuloy na binabanggit ng kanyang mga kritiko. Ayon sa ilang ulat, ilan sa mga kasong ito ay aktibo pa rin sa ilang korte sa bansa. Bagamat iginiit ni Marcos na siya ay inosente, hindi nito napigilan ng mga netizen na magduda sa kanyang imahe bilang isang philanthropist. Samantala, si Makagago ay patuloy na nag-a-upload ng mga follow-up video at nagsasabing may mga bagong ebidensya pa siyang ilalabas laban kay Marcos. Ayon sa kanya, hindi siya natatakot at handa siyang harapin ang anumang banta o kaso. Ang gusto ko lang,
Sabi ni Makagago ay maipakita sa mga Pilipino ang katotohanan. Hindi lahat ng nakikita mo online ay totoo. Sa kabilang banda, sinabi naman ni Francis Leo Marcos na ang mga akusasyon ay bahagi lamang ng black propaganda laban sa kanya. Pinaninindigan niyang siya ay nagmamahal sa bayan at walang ginawang masama. Ayon sa kanya, ginagawan lang siya ng kwento upang siraan ang kanyang pangalan at pigilan ang kanyang mga proyekto sa pagtulong. Pero kung kayo ang tatanungin mga katoto, naniniwala ba kayong inosente si Norman Mangusin aka FLM? Ikomento ang inyong mga sagot sa ating comment section.